Jerome, alam ko na yung totoo. Si Lola, nakipagkonsyaba siya kay Darlene para sirain tayong dalawa. Alam ko na ang totoo. Kaya ngayon, gusto ko makipagbalikan sa'yo, Jerome. Hindi na tayo pwede, Marilyn eh. Pagod na ako eh. Pagod na akong laging nag-aabol sa'yo. Pagod na akong laging nagmamakaawang pakinggan mo ako. Marilyn, pagod na akong mahalin ka. Mami, ayaw na sa akin ni Jerome. Sumuko na siya sa akin, Mami. Siya na ngayon nakikipagbalikan sa'yo. Yun naman gusto mo mangyari, di ba? Yun yung gusto ng dating Jerome. Hindi na ako yung taong yun. Ay, Jerome, ito nga lang, tanong ko sa'yo, ha? Ikaw gay masaya dyan sa naging decision mo. Sigurado ka ba dyan? Jerome rejected Marilyn? Eh, that's what I heard. Umuwi daw kasi kagabi si Marilyn na umiiyak. Dahil hindi daw nakapagbalikan sa kanya ex-boyfriend niya na ex-boyfriend mo din. Eh, pero mahal na mahal ni Jerome si Marilyn eh. And knowing him, he would jump at the chance just to get back with her. I don't know, but we can assume why. Siguro na-realize na niya na ayaw na niya sa retokadang babae. O di kaya naman, in love uli sa'yo si Jerome. That's a good theory, but it's very unlikely. This is the perfect time for you to come back sa buhay ni Jerome. Hindi ko alam alas nun eh. Malamang galit sa akin si Jerome at sigurado ako si Marilyn. Nagsumbong na yun, nakukunsyaba ko si Lola. Hindi mo alam, iba na ang takbo ng utak ni Jerome ngayon, Dali. Napaka-unexpected nga nung pagtanggi niya kay Marilyn. So instead of guessing kung ano yung iniisip niya, why don't you just give your ex a visit? Kinakabahan ako eh. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya kapag nagkita kami. May I remind you that you were once the president of our school's drama club. You're so good playing the victim card. Napaniwala mo nga ang nanay Perlita mo na ikaw ang piliin. Maybe this time, mag-work kay Jerome para ikaw naman ang piliin niya. Good morning. Kain ka na. Morning po, Mami. Yan yung breakfast mo. Handa na. Sige na, kain na. Ehem. Alam mo, ang mama ang nag-prepare niyan kasi alam niya na yun ang paborito mo. Yan kasi yung palagi mong ino-order sa States. So, yan ang hinanda ko. Salamat po, Lola. Kain ng kain. Kailangan busog ka, puno ang tiyan para pagbiyahe natin ng Manila, hindi ka gutumin sa kalye. Nagdesisyon na naman kayo na hindi man lang ako kinukonsulta? Hindi. Hindi pa ako sasama sa inyo. Dito na ako. Eh, ano pa ba ang gagawin mo dito sa resort? Wala ka ng reason to stay here. Ayaw na sa'yo ni Jerome? Tinakwil ka na ni Perlita? Mama! Ano? Masaya na ba kayo? Masaya na ba kayo nakikita na miserable ang buhay ko? Na nilalayuan ako lahat ng mahal ko sa buhay? Don't put words in my mouth. Ang sa akin lang, hindi ko gustong nakikita kang malungkot. Siyempre, ayoko. Gusto ko masaya ka. Kaya lang anong gagawin natin eh? Ayaw na nila sa'yo eh. Ano, ipagsisiksikan mo ang sarili mo sa kanila? Wala na kayo sa posisyon para diktahan ko anong gusto kong gawin sa buhay ko. Kung gusto niyo bumalik ng Maynila, wala naman pumipigil sa inyo eh. Pero ako, dito lang ako sa resort. Excuse me. Nausap ko yung nagtitinda nito siya. Sabi ko, bigyan tayo ng malaking discount para sa kanila na tayo kukuha ng arena. Umayag naman. Alam, may crush sa'yo yaon. Kaya nga dapat ikaw nang bumibili para malaki discount natin. Paano na lang siya? O, eh, pasok ko na to, ha? Ay, Uy, ano yan? Ready na ba yung ano? Ay, wala ka kanina, eh. Jerome. Halika na, dali. Jerome, pwede ba tayo mag-usap? Wala akong panahon sa mga taong kagaya mo. Marami akong ginagawa. Kaya kung pwede, umalis ka na. Wala akong panahon. Jerome, galit ka ba sa akin? Sa tingin.
May alam ka ba kung anong nararamdaman ko ngayon? Ha? Tinuring kitang kaibigan. Pinagtanggol pa kita kay Marilyn. Dahil ang sabi mo, tanggap mo yung relasyon namin dalawa. Pero anong ginawa mo? Jerome, nilapitan ako ni Lola. Hindi ko naman matanggihan yung offer niya dahil ang laki ng bayad niya sa akin. At kahit saan ako pumasok na trabaho, hindi ako babayaran ng ganong kalaki. Pera. Nang dahil sa pera, sinira mo yung tiwala ko sa'yo. Kanya ka na ba talaga ka-cheap ngayon, Darlene? Magkatrabaho ka lang. Mabayaran ka lang, gagawin mo lahat. Ha? Jerome, kahit naman hindi ako bayaran, gagawin ko pa rin yun. Jerome, mahal pa rin kita. I always have and I always will. At hindi ako papayag na kahit na sino man agawin ka sa akin. Jerome, gusto ko akin ka lang. Tagal na tayong tapos. Ha? Tagal ka nang wala sa puso ko. Ano ba kailangan kong gawin para mahalin mo rin ako? Umalis ka na habang may natitira pa akong respeto sa'yo. Hindi. Hindi ako aalis dito. Jerome, alam ko na ayaw mo na kay Marilyn. Alam ko kung ano nangyari sa inyong dalawa at alam kong ayaw mo na makipagbalikan sa kanya. Pero hindi dahilan yung parang ipagbalikan ko sa'yo. May malalim na dahilan. May malalim na dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay kay Marilyn. Pero sa'yo, simpleng-simple lang yung rason. Hindi na kita mahal. Pero kaya mo naman akong mahalin ulit, di ba, Jerome? Di ba nagawa mo naman yun dati? Pakinggan mo kayo sarili mo. Pinagtatawanan ka na ng lahat ng tao dito. Hindi ka napaka-desperada, Darlene. Masahol ka pa sa isang babaeng bayaran. Pero mas okay pa nga sila eh. Kasi sila, kapag iniwan na ng customer, aalis na lang. Eh ikaw, kahit anong gawin kong pagtanggi sa'yo, habol ka pa rin ang habol. Total, may kinita ka naman doon sa lola mong magaling. Subukan mo naman bilan niya sa sarili mo ng kahihiyan. Dahil kailangan mo na eh. Jerome, gusto mo ka ako nang tumapos niyan? Hindi, Chef. Ako na. Kaya ko na tawag niya na ako alalahanin. Jerome, sandali lang ha. Narinig ko yung usap niyo ni Darlene kanina alam ko naman na malaki yung kasalanan ng tao sa'yo. Kaya lang, sana naman, huwag tayong ganun. Huwag tayong bibiton ng masasakit na salita. Chef, ayoko rin naman talaga siyang bastusin eh. Kaya lang kasi wala na akong ibang maisip na sasabihin sa kanya para tigilan niya ako. Ay di, ipakausap mo sa akin. O kaya di sana tinalikuran mo na lang. Pero huwag tayong ganoon ha. Huwag ka magsasalita ng mga masasakit na salita. Wala, Chef, yun na lang naisip ko eh. Pero siguro sa nangyari ngayon, siguro hindi naman na siya babalik dito. Gusto ko na lumayo sa kanila. Pwede nga lang lumipat ako ng matitirhan, gagawin ko eh. Gusto ko lumayo sa kanya. Gusto ko lumayo kay Marilyn. Kasi habang nandyan sila, habang nakikita ko sila, nahihirapan ako magbagong buhay eh. Gusto ko lang ng tahimik. Jerlene, kapag kinausap ka ni Daddy Jerome, magbabark ka, ha? Baka kasi kapag nakita ka niya,
magbago yung isip niya tapos balikan niya si Mommy. Ha? Ha? Good girl ka lang, ha? Uy! Ay, Chef Andy, andyan po ba si Jerome? Kaya lang, pwede ka muna kitang makausap. Tungkol po saan? Tungkol sana sa'yo eh. Kasi alam ko kung ba't ka narinig eh. Ako na sana siguro makikiusap sa'yo kung maaari, pabayaan mo na si Jerome. Chef Andy, handa naman po akong ipaglaban yung nararamdaman ko para kay Jerome. Mahal na mahal ko po siya eh. Ay, oo naman. Eh, hindi ko naman kine-question yung nararamdaman mo eh. Kaya lang, alam mo eh, napamahala sa akin yung si Jerome eh. Parang ako na yung tumatayong pangalawang magulang niyaan. Eh, kaya hindi mo na maiaalis sa akin na isipin ko yung mas makakabuti sa kanya. Eh, nakita ko kasi kay Jerome na pwede siyang magkaroon ng magandang kinabukasan. Ay, magaling yan eh. Pwede yung maging sikat na chef. Eh, kaya lang, parang hindi mangyayari yaon hanggat hindi ka mawawala sa kanya eh. Bakit naman po kailangan ko pang mawala? Handa naman po akong suportahan siya eh. Tutulungan ko po siyang maabot yung pangarap niya. Ay, oo naman. Eh, kaya lang, isaksi na ako sa mga naging sakripisyo ni Jerome eh. Eh, nung na-hospital ka, eh, pinalampas niya yung pagkakataon na makapagtrabaho sa cruise ship para lang mabantayan ka sa ospital. Nung naghiwalay kayo, ay labis na nalungkot yan eh. Pabayaan niya yung trabaho niya, yung sarili niya. Eh, mutik pa nga maaksidente yan. Hindi nga lang sinabi sa'yo dahil alam mo naman yung si Jerome, eh, hindi naman yan marunong manumbat eh. Alam mo, Marilyn, yung si Jerome, kung magmahal yan, eh, nagmamahal yan ng buong buo. Wala yang itinitira para sa sarili niya. Kaya nga yung pakikipaghiwalay niya sa'yo, eh, isang malaking desisyon yan para sa kanya. O, tingnan mo ngayon, eh, di nakakapokus siya sa mga dati na pabayaan niya. Eh, kaya kung talagang mahal mo si Jerome, eh, baka kailangan hayaan mo na siya. Hayaan mo siyang maging masaya para sa sarili niya. Kahit ang ibig sabihin nun, eh, mawala ka sa buhay niya. Oh, ano ka? Gusto mo gang makausap pa si Jerome? Hindi na ho. Mauna na rin ho ako, Chef Andy. Maraming salamat po. Dapat siguro sundin ko na talaga si Chef Andy. Dapat palayain ko na si Jerome. Sasantabi ko muna yung kaligayahan ko para sa kakabuti niya. Hindi talaga madali mag-move on, especially minahal mo ang isang tao. It will take months or years bago mo completely malimutan na isang tao. Pero I know you. You're a strong person. You'll be okay. Wala din naman akong choice eh. Kailangan ko nang tanggapin na si Jerome wala na sa buhay ko. Na kailangan kong ipagpatuloy yung buhay ko nang wala siya. So, anong plano mo ngayon? Hindi ko rin alam. Siguro, susundin ko na lang yung gusto ni Lola na bumalik na lang kami ng Maynila. Tama naman siya eh. Wala nang dahilan para sa akin na magstay pa dito. Napatawad mo na ba yung lola mo sa ginawa niya sa'yo? Hari, gustuhin ko man napatawarin si Lola. Ang hirap eh. Hindi lang kasi yung relasyon namin ni Jerome nasira. Pati yung pagtitiwala ko sa kanya. Hindi ko alam kung anong pwede niya gawin para maibalik. Grabe. Ang hirap naman ng sitwasyon mo sa bahay ninyo. Hindi mo alam who to trust.
Buti na lang dyan si Mami. Alam mo, nagpapasalamat ako kasi meron pa pala akong kakampi sa bahay. At nagtitiwala ako sa kanya. At sobrang maswerte ako kasi nararamdaman ko na alam mo yung totoo yung concern niya sa akin. Na hindi niya ako sasaktan. Ni Jerome, na desperada daw ako, na mas masahol pa ako sa isang prostitute. Anak, sa tagal-tagal kong kakilala si Jerome, hindi niya kayang sabihin yan. Malaki ang respeto niya sa mga babae. Ano bang ginawa mo? Anong sinabi niya? Bakit niya nagawa yun? Pwede ba tama na, Nay? Stop it with the stupid questions! Hindi ba pwedeng kampihan niyo ko dahil ako ang anak ninyo? Ako na nga itong nasasaktan. Ako ba itong nagmumukhang masama? Are you enjoying this? Ano ba sinasabi mo, Mama? This. Ano nga? Etong nangyayari sa amin ni Marilyn, na hanggang ngayon hindi kami nakakasundo. Mama, sinusubukan ko naman ho eh, pero talagang galit pa siya sa inyo. O hindi ba sinabi mo sa akin, naalala mo? Mama, hayaan niyo na muna akong maging ina sa anak ko. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para mapagbati ko kayo. O asan? Hanggang ngayon wala! Ginusto mo to eh. Gusto mo lahat ang nangyayaring ito. Palibhasa, gusto mo, masolo mo si Marilyn. Swapang ka! Gusto mo sarilinin ang apo ko. Mama, I'm just being paranoid. Just give Marilyn time to heal. Huhupa din naman ang galit niya sa atin. Paano akong hindi mapaparanoid? Sa ating dalawa lang galit si Marilyn. Sa kanya, hindi. Eh, siya yung mastermind dito, hindi ba? Dapat pare-pareho ang treatment sa atin ni Marilyn. Pero hindi. Sa kanya, okay. Paulit-ulit na lang ba to? Di ba pinag-usapan na natin to? Si Giselle ang kakampi ni Marilyn ngayon. Habang nandito si Giselle, hawak pa rin natin si Marilyn. Ewan ko sa inyo. Alam mo, kasalanan mo to eh. You were the one who forced me to talk to Jerome. Tignan mo, nag-away patuloy kami, pati ni Nay Perlita. Wow, I was just trying to help you. You should be grateful na. Sumama pa ako sa despite of your financial status. Diyan ka na nga. Teka, Alison! Whatever. Gusto ko sira na ngayong araw ko. Harry, halika na. What? Are you scared of a little fight? Hindi lang siguro ako pumapatol sa hindi ko ka-level. Talagang hindi tayo magka-level. Dahil ako, natural ang mukha ko. Eh ikaw, you're just a factory defect. E sa bagay, kanino ka pa nga ba magmamana? Kundi sa nanay-nanayan mo, na factory defect din. Huwag na magmumundadamay ang nanay ko dito. You know what? It's amazing na kaya mo pang ipagtanggol yung nanay mo pagkatapos ng ginawa niya sa inyo ni Jerome. Ano ibig mo sabihin? Kulang-kulang ang settings, oh. Walang teaspoon. Kulang ang baso. Walang mga knives. Ano yan? Giselle, ilang months na tayo sa resort. Teach them, teach them, teach the people. Sige. Hindi tama. Totoo ba?
Totoo ba na ikaw nagplano para sirain kaming dalawa ni Jerome? Marilyn? Up! Wala akong kinalaman dyan. So, totoo nga. Marilyn, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Oo, nung una inaamin ko na ayoko maging boyfriend mo si Jerome, pero intindihin mo naman ako. Bata ka pa eh. Pero nung nakita ko kung gaano kanya napasasaya, nagbago yung isip ko kasi... Tama na nga. Tama na yung kasinungalingan mo. Bumenta na yan eh. Huwag mo nang ulitin. Marilyn, gusto ko namang umamin. Pero hindi mo nga ginawa eh. Hinayaan mo kung magmukhang tanga. Akala ko kakampi kita. Akala ko totoo ka sa akin. Hindi pala. Nagsisi naman ako eh. Pero maniwala ka sa akin. Sinubukan ko gumawa ng paraan para hindi nila ituloy yung mga pinaplano nila. Pero, Marilyn, I'm sorry. Bakit pa nga ba ako magugulat na nagsinungaling ka na naman sa akin? Eh di ba nga nagawa mong ipagpalit ako sa ibang sanggol? Ngayon masaya mo lang pinatunayan sa akin na hindi ka karapat dapat maging nanay ko. Dahil kahit kailan, hindi ka naging totoo sa akin. At kahit kailan, hindi mo ako minahal. Marilyn! Marilyn! Wala akong pangalan ng bagyo, ha? Tropical Storm, Darlene. Nag-away ata sila ni Jerome. Iba talaga siya. Di ko alam kung anong tinatakbo ng isip. Di katulad ni Marilyn nun. Alam ko na agad kung anong nararamdaman niya. Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi kaya ikaw magkwento sa nanay mo kung anong ginawa ng pamilya ko kasama ka, di ba? I want you to do a proposal sa mga Castros, yung kalaban nilang department store. Lipat naman tayo sa kabila. Sabi mo sa akin, sasamahan mo kung kunin si Marilyn kay Perlita. This is more important. Si Marilyn andyan lang yan, hindi mawawala yan. Pero ito, pag nawala, tapos tayo. Total, di naman siya kayang mahalin at alagaan ni Giselle ng gaya ng kaya kong gawin. Hindi pa pwedeng akin na lang ulit si Marilyn? Hindi ka pa ba nakontento na inagaw mo sa akin yung dati kong buhay? Ngayon gusto mo agawin sa akin yung nanay ko. Mga agaw, talunan, retokada, desperada!